Last chance na daw mga kapatid ng Iran, sabing ganon ni US President Donald Trump. Kumbaga babala niya to, huling pagkakataon nyo na, sabi niyang ganon mga tol. Samahan niyo ako pag-usapan natin tong balita. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin to simulan mga kapatid, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So ang ating mga pag-uusapan ngayong araw, itong babala ni US President Donald Trump na huling pagkakataon na daw ito ng Iran na pumirma sa kasunduan. Sabing ganun, last chance na. At isa pa, ako naalala ninyo kahapon, binigyan natin ng reaction video yung pahayag ni Secretary Guibo na sabi niyang ganun, mas mabuting mag-resign na lamang yung mga opisyal na pro-China. Pero merong umalma mga tol at mamaya pag-uusapan natin yan. No? Unahin muna natin itong balitang ito mula rito sa UNTV News and Rescue. Panoorin natin to mga tol. Tinawag ni US President Donald Trump na huling pagkakataon ng Iran ang nakatakdang pakikipag-usap nito sa Estados Unidos upang makabuo ng kasunduan at maiwasan ang panibagong malawakang pag-atake. Subalit, alam naman natin kang naging tugon dyan ng Iran, ayaw na daw nila ang makipagkasundo pa o ayaw na daw nilang makipagnegosasyon pa dito sa Amerika. Yun ang sinabi mga tol ng mga opisyal ng Iran. At ayon nga sa post ng kanilang supreme leader, kung naaalala ninyo mga tol, ang sabing ganun ni Mojtaba is vengeance ang dinedemand ng kanilang bansa at kailangan daw ito'y mangyari. Sa madaling salita, para sa inyo pakikipagkasundo kung paghihiganti ang talagang gusto nilang mangyari mga tol. Kasi nga naman syempre nung February 28 mga tol sa pagsalakay ng Amerika at ng Israel is nasawi ang kanilang supreme leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Diba? So ngayon mga tol, ayaw naman natin din pangunahan. Malay natin magbago ang tadhana, magkaroon pa rin ng kasunduan. Pero sabi nga ganito ni Trump is huling pagkakataon na daw to ng Iran. No? Tuloy natin. Ayon kay Trump, inaasahan nitong magsisimula sa loob ng 1 o 2 araw ang negosasyon na nakatuon sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz at pagtugon ng Iran sa mga pangamba ng Washington sa nuclear program nito. Pero mga tol, sa isang balita dito, nilinaw ng Iran na hindi sila nakikipagnegosasyon sa Estados Unidos. Tanging Oman lamang daw ang kinakausap nila kaugnay ng pamamahala sa Strait of Hormuz. No? Yan ay balita din mismo mga tol. Itong Ministry of Foreign Affairs mismo ang nagsasalita. Ito kung babasahin natin. Sabing ganon dito sa pahayag ng opisyal ng Oman ay ng Iran. Sa lukuyang negosasyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Nilinaw nito na tanging ang Oman lamang ang kanilang kasalukuyang kausap kaugnay ng pagbuo ng isang rutang magtitiyak sa ligtas na pagdaan ng mga sasakyang pandagat sa Strait of Hormuz. So Oman lamang daw ang kausap nila at hindi kasama dyan ang Estados Unidos. No? Tuloy natin tong balita. Sinabi ng Pangulo ng US na ang unang yugto ng kasunduan ay ang pagbubukas ng Strait of Hormuz. Di ba? Kumbaga sinasabi ni Trump na unang yugto ng kasunduan nila ay pagbubukas ng Strait of Hormuz. Pero sinasabi ng Iran, uy, Oman lang ang kausap namin sa Strait of Hormuz, hindi Amerika. So naguguluhan tuloy tayong lahat mga tol. Di ba? Habang ang ikalawa ay ang ganap na denuclearization ng Iran. Paliwanag ni Trump, ipinagpaliban niya ang nakatakdasa ng malawakang pag-atake laban sa Iran matapos makatanggap ng panawagan mula sa Saudi Arabia, Qatar at United Arab Emirates na bigyan pa ng pagkakataon ang diplomasya. So yun ang mga nanawagan. United Arab Emirates, UAE, Qatar at saka etong Saudi Arabia. No, yun yung nakiusap sa kanya. Hindi yung unang napakinggan nating balita na kasama ang Iran na nakikiusap sa kanila, no? Pero sa ibang mga balita, nandoon pa rin nakikiusap sa kanila ang Iran. Pero iyan ay mariing itinatanggi ng Iran. Dagdag pa nito, handa na sana ang US na isagawa ang aniyay pinakamalaking pag-atake mula pa noong World War II. Ngunit nagpasya siyang kansilahin ito dahil sa pag-asang makakabuo na ng kasunduan.
Kaso sa isang balita rin mga tol is nawawalan na daw siya ng pag-asa. Sabi naman dun sa isang balitang napanood na rin natin, eto mula rin naman dito sa Net25 is nawawalan na ng pag-asa si Trump dahil daw sa pagsisinungaling ng Iran. Yun man, binalaan ni Trump ang Iran na may hangganan ng kanyang pasensya at iginiit na dapat samantalahin ng Iran ang pagkakataong ito upang maiwasan ang mas lalong paglala ng sigalot. I'll say it, but we are talking right now. We're talking at the request of Iran, backed by Saudi Arabia, backed by UAE, and backed by Qatar in particular, but others also. Many countries called. The leaders of many are friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is a last chance. Last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance for them to sign a good document. So huling pagkakataon na daw to para pirmahan ng Iran ng document. Kung hindi, alam na natin mga tol kung ano ang mga susunod na mangyayari at hindi na rin tayo nagugulat pa dyan mga tol. Libat tayo ng ibang balita. Eto na nga no, kung naalala ninyo kahapon binigyan natin ng reaksyon na naging pahayag ni Secretary Kibo. Ngayon siya ay binatikos mga kapatid ni Congressman Paulo Duterte. No? Ano kaya ang sinabi rito ni kasi kung naaalala ninyo wala namang nabanggit na pangalan dito si Secretary Kibo. Pero panoorin na lamang natin tong balita mula rito sa PTV Philippines. Nakakaalarma para sa palasyo ang pagbatikos ni Congressman Paulo Duterte kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. tungkol sa West Philippine Sea. Ang naging pahayag kasi ni Secretary Kibo, mag-resign na lang daw, magbitiw yung mga official daw na pro-China o pumapanig sa China. So dito ay nag-react at kumbaga buineltahan o binatikos, sabi rito sa title, binatikos ni Rep. Paulo Duterte ang mga pahayag na yon ni Secretary Kibo. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Ayaw ng patulan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pagbatiko sa kanya ni Davao 1st District Representative Paulo Duterte. Ipinunto ni Congressman Duterte na kung may tuturing nakatraidoran ang ibang pananaw patungkol sa West Philippine Sea, magsampa na lamang anya ng kaso ang kalihim. Ito, basahin natin yung sabi. Ang pagiging Pilipino ay hindi nasusukat sa kung sino ang pinakamalakas magsalita sa TV o kung sino ang pinakaunang magbansag ng pro-China. Sa mga hindi niya kasundo, ang pagiging makabayan ay hindi nasusukat sa mga political label, sabing ganun. Well, totoo rin naman mga tol. Totoo rin naman, tulad nga nung sinabi natin mga tol nung kahapon, hindi lahat ng bumabati ko sa China is masasabi nating pro-Filipino. Yung iba dyan, lalo na kapag politician ang nagsasalita, yung iba dyan mga tol, nakikisakay lang. Siyempre para sa boto, alam natin ngayon na ang mga Pilipino is nagiging bukas na ang kaisipan, nagiging bukas na ang mata. Marami dyan mga tol, nakikiride lang yan. Pero totoo, wala naman talagang pakialam. Diba? Kunyari, batikusin natin ang China, ganyan-ganyan. Pero ang totoo mga tol is nakikiride lang yan. Hindi naman totoo mga kapatid. So hindi naman talaga doon nasusukat. Hindi naman talaga nasusukat doon mga tol. Kundi kung paano mo tinitignan ang sitwasyon. Lagi ko nga sinasabi dito sa ating mga reaction video, hindi natin kaaway ang China. Hindi natin inaaway ang China at hindi natin inaaway yung lahi mismo, yung nationals na yung pagiging Chinese nationals, hindi natin kaaway yun. Bagkos nakikita natin sinusuportahan ng maraming Pilipino mga produktong Chinese. Mapapagkain man yan, mga gamit man yan, mga sasakyan man yan is talagang sinusuportahan o tinatangkilik ng mga Pilipino. Wala tayong problema dun. Diba? Kasi kung naaalala ninyo, sabi nung kapatid ni Representative Pulong, kung talagang galit daw tayo sa China, wag daw tayo magsuot o gumamit ng mga product na made in China. Lagi ko nga sinasabi, walang kinalaman yung bagay na yun. Diba? Ako personally, mahilig ako sa mga Chinese food. Ano yung problema? Yung paggigipit nila dito sa West Philippine Sea. Yung pangwa-water cannon nila ng mga China Coast Guard, ng CCP. 'Di ba? Yung pang-angkin nila dito sa West Philippine Sea. Doon tayo may problema mga tol, hindi sa mismong Chinese, okay? Tuloy natin.
Tanong ni Duterte, kailangan bang i-demonize ang China kahit may ibang bansa pa ang umaangkin sa bahagi ng West Philippine Sea? Dito tayo nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan eh. Paano naman ang ating mga OFW na nagtatrabaho sa China? Tulad nga nung sinabi ko, hindi yung mismong China ang problema natin. Hindi yung mismong bansa, hindi yung mismong lahi, kundi yung gobyerno doon. 'Di ba? Oo, marami tayong OFW na nagtatrabaho diyan, mga tol. And ganun din naman sila. Marami silang mga kababayan na namumuhay na dito sa Pilipinas. Meron ngang Binondo 'di ba? Meron ngang Chinatown dito Karamihan mga kapatid ng matatawag nating mogul o yung mga business tycoon dito sa Pilipinas is alam niyo na kung ano apelyido, 'di ba? So, kumbaga, wag nating idamay yung mga mamamayan, wag nating idamay yung mga tao. Kasi ang problema natin, lagi nga nating sinasabi at lagi rin sinasabi nila DND Secretary, hindi yung China, hindi yung Chinese kundi yung CCP, yung party, yung partido nila. Yun ang problema rito. Sabing ganun dito, at bakit ba kailangang i-demonize ang China? Hindi lang China ang bansang may inaangking bahagi sa West Philippine Sea, which is true. Sinasang-ayunan ko rito si Paulo Duterte, hindi naman talaga China lang, mga tol, ang may inaangkin sa bahagi ng West Philippine Sea dahil meron niya mga overlap. Hindi naman perpektong sa atin yung 200 nautical miles. Minsan nagkakaroon ng overlap. Yung 200 nautical miles ng ibang bansa is nagkaka-overlap tayo. Pero mga tol, hindi sila nang water cannon. Yun ang problema. Hindi sila nang gigipit. Hindi natin sila nakakasagupa sa dagat, mga tol. 'Di ba? Hindi sila nagtatayo ng mga tawag dito na mga artificial island o hindi nila pinapalayas yung ating mga mangingisda, hindi nila wina-water cannon yung ating PCG, hindi nila hinahampas o hinahataw ng baton yung ating mga kasundaluhan. Yun ang problema na kailangan din, mga tol, maintindihan natin bagamat hindi lang China, yes, totoo, hindi lang China ang may inaangkin bahagi dito sa West Philippine Sea, pero bukod tanging China ang umaangkin ng buong West Philippine Sea. Kasi yung ibang bansa, bahagi lang. Nagkakaroon lang kasi ng overlap doon. Bahagi lang ang inaangkin nila. Pero yung China, buong West Philippine Sea inaangkin nila. No, yun ang problema natin sa kanila. Dagdag pa ng mambabatas, hahayaan ba ng mga sundalo na maging bunga ng igaw ng kalihim ang digmaan? Sabi naman ni Teodoro, Digmaan again. Digmaan agad. Tuloy natin. malinaw sa Armed Forces of the Philippines ang kanilang tungkulin. Well, Alam nyo, mga tol, yung mga sundalo natin, kung digmaan lang ang gusto niyan, matagal na nagkaroon ng digmaan. Ikaw ba naman paluin sa ulo, tutukan ng palakol 'Di ba? Wina-water cannon, hinahabol. Sabi ko nga sa inyo, mga tol, maswerte tayo dahil yung mga sundalo natin, mahaba ang pasensya. 'Di ba? Kasi ang isang sundalo lang natin ang maubusan ng pasensya at mapikon, 'di ba? At magpaputok at may tama ang isang Chinese diyan, Coast Guard man 'yan, 'di ba? Gera na 'yun. 'Di ba? Pero tingnan nyo, sa kabila ng ginagawang pangwa-water cannon ng China, meron tayong sundalo, mga tol, naputulan pa ng daliri, kung naaalala ninyo 'yun. Pero never tayong bumawi sa kanila, never tayong gumanti sa kanila. 'Di ba? Kung ang sundalo lang natin is gusto ng gera, matagal nang nagkaroon ng gera diyan. Characterization niya yun. Huh? What are our soldiers doing every day? But fighting for the interests of the Philippines. Right? Now, will we go to war for that? That's up to China. What we're doing is correct. And ayon sa sinabi ko dito, lahat ng gawain natin may basis sa international law yan Nilinaw din ni Teodoro na ang Administrative Order No. 29 na nilagdaan ni dating Pangulong Noynoy Aquino noong 2012 para pagtibayin ang West Philippine Sea ang basehan ng kanyang pahayag na dapat ikonsidera ang pagbibitiw sa pwesto ng mga public official na sumusuporta pa sa China. So yun daw ay may administrative order, yung pahayag niya. Dapat daw i-consider na lang ng mga opisyal na halal na magbitiw na lang sila sa pwesto nila para walang conflict of interest siguro, no? Kumbaga parang
tumakbo ka, hinalal ka ng mga Pilipino dahil inaasahan ka na ipagtatanggol mo ang interes ng mga Pilipino, pero deep inside is gusto mo ring ipagtanggol yung interes ng ibang mga banyagang bansa na may interes sa mga pag-aari ng Pilipinas. 'Di ba? So kung ganon, pipili ka na lang, ano bang interes ang papanigan mo? Interes ng mga Pilipino o interes ng ibang bansa? Kung hindi ka makapagpasya diyan, consider mo na lang ang sarili mo na mag-resign na lang. Kumbaga, yun yung sinasabi niya na administrative order na lang. Kumbaga parang sa isang kumpanya, no, kung halimbawa ikaw ay isang miyembro ng board, tapos maraming mga humihingi sa iyo ng pabor na hindi yan interest ng interest ng company, at yan ay pansariling interest na lang. Kumbaga para hindi ka na maipit is mag-resign ka na lang sa position mo, no? Batas yan. No? At sinabi ko, ang dilema or ng mga kailangan tumupad dito dahil, regulation yan, force and effect of law. And it puts a person na public officer in an awkward situation kung salungat yung gawa, hindi yung paniwala, yung gawa tungkol dito. Hindi ka naman pwedeng humingi ng resignation basta-basta eh. Kung walang violation, halal yan eh. Suportado naman ng palasyo si Secretary Teodoro. Anyway mga kapatid, putulin na natin to rito kasi masyado na tayong mahaba. So yun lang naman yung gusto kong bigyan ng reaction video. Totoo naman yung sinasabi rito ni Representative Pulong na hindi lang naman China, mga tol, ang umaangkin sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Pero not like China, hindi sila agresibo, hindi sila ng water cannon, hindi sila namamalo ng baton. At saka kung yung ibang bansa, mga tol, bahagi lang ng West Philippine Sea ang kanilang inaangkin dahil nga mayroong mga overlapping dyan, yung China iba. Iba. Una, wala tayong overlap sa kanila dahil napakalayo nila sa atin. Ang problema lang, mga tol, almost entire ng South China Sea ay inaangkin nila at halos kabuuan ng West Philippine Sea ang inaangkin nila. Andiyan yung mga barko nila, Coast Guard man yan o warship man yan. Tapos masyado silang salbahe sa dagat. Yun ang problema natin sa kanila. 'Di ba? Hindi natin sila inaaway na papalayasin natin. Hindi ganoon, mga tol. Pwede namang madaan sa usapan yan eh. Pero sana kung paanong nababati ko sana yung ating mga opisyal na nagtatanggol sa ating karapatan sa West Philippine Sea, sana marinig din natin yung boses nila para pakiusapan yung tropa pips nila na maghinay-hinay naman kayo. Huwag nyo namang winawater cannon yung mga sundalo namin. Kaibigan tayo, di ba? Huwag nyo naman silang sinasaktan. Parang ganun lang, mga tol, no? Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pwede kayong mag-comment sa ibaba. Hanggang sa muli. Peace out.